Inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna at pagsisikap ng Educational Technology Unit. Narito ang ating klase para sa Filipino, Baitang Walo. Kumusta po kayong lahat? At binabati ko po kayo ng isang magandang araw at hapon. Lalo na sa ating mga makabayang mag-aaral, gayon din po sa mga guro na nakasubaybay sa ating episode para sa hapon na ito. Para po sa hapon na ito, tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng third quarter natin, no, ikatlong quarter. At pag-uusapan natin sa hapon na ito ay ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal sa paghihinuha, pagsusuri at pagpapahayag ng pananaw. Kasama niyo pa rin po si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. At siguro'y nagtataka kayo kung bakit si Tutor Ronel ang nagbabalik sa ating Filipino 8 program ng Itulay. Yan ay sa dahilang si Tutor Mel, yung lagi natin nakakasama tuwing Filipino 8 na klase natin ay kasalukuyang may sakit. So sana hilingin natin yung agarang paggaling ni Tutor Mel nang sa gayon, sa susunod na episode ng Filipino 8 dito sa Itulay ay makasama na natin siya. Pwede ba nating sabihin at itag si Tutor Mel sa comment section gamit ang kanyang official account na Tutor Mel at sabihin nating Tutor Mel, magpagaling po. Tutor Mel, get well soon. Ayan, pwede ba yon para naman mapabilis yung talagang agarang paggaling ni Tutor Mel? At bukod doon ay makasama na natin siya agad at isama natin siya sa ating mga prayers para maging agaran yung kanyang paggaling. Pero for the meantime, sa panahon ngayon ay ako munang makakasama ninyo ang inyong Tutor Ronel para sa pagtalakay ng aralin natin para sa araw na ito. At bago tayo magpatuloy nga pala, mabanggit ko lang, tayo ay nagse-celebrate ngayon ng Women's Month, kaya binabati natin ng lahat ng kababaihan na maligayang pandaigdigang araw ng kababaihan, at syempre, ito yung panahon na kilalanin natin yung kanilang kadakilaan, ang kanilang ambag sa lipunan, at syempre yung mahabang paikibaka ng kababaihan para makamit yung iba't ibang mga karapatan na tinatamasa sa ngayon. Bagaman medyo mahaba-haba pa yung laban para talaga masabi natin ng tunay na pagkapantay-pantay para sa mga kababaihan sa ating lipunan, dapat ipagbunyi pa rin natin sa panahon ngayon kung ano na yung mga napagtagumpayan natin para sa mga kababaihan. Ayan. Kaya hello po sa lahat ng mga nanay, mga ate, mga mag-aaral natin dyan. Happy Women's Month po sa ating lahat. At bukod dyan, meron din tayong ganap bukas, meron tayong nationwide simultaneous earthquake drill. Kaya naway makiisa ang lahat sa gawain na ito. At yun nga, magda-duck cover and hold tayo bukas. Kaya para alam natin kung ano ang gagawin natin kung sakaling dumating mga sakunang tulad nito. Kung handa na nga, pakipusuan na at babatiin ko muna habang pumupuso kayo ang ating mga makabayang mag-aaral na maaga sa ating comment section. Hello kay Benedict Dijamco ng Caloocan High School. Hello sa'yo. Ayan, mga makabayang estudyante natin mula sa Caloocan. At ito sabi ni Christopher, saan na yun? Sabi ni Christopher Respicio, pagaling daw, Tutor Mel. Ayan, hello po, Tutor Mel, kung nanonood po kayo. Naku, mukhang mamimiss kayo ng inyong mga makabayang mag-aaral at lahat po sila ay nag-wish na kayo ay agarang gumaling na. Binabati din natin si Rosemary Salandanan, ayan, nunood mula sa 8 Sampagitan ng Gutad National High School. Hello, so ito may mga pa-emoji po, nakakatuwa. Good afternoon daw, watching from Ramon National High School ng 8 Mahogany. Ang ganda ng pangalan ng section ninyo. Sino pa yung mga nandito? Ayan, bumabati si Rosemary Salandanan. At pumupuso na rin sila Lea De Vera, ayan, Katlea Soriano, at pati na rin si Angel Fortes. Ayan, bumabati mula sa CHS, Kalhay, hashtag Tutor Ronel, Tutor Mel. Wow, may pa-hashtag. Kumusta kayo? At gayon din sa mga teachers ninyo, kumusta sa mga teachers ninyo, at nagagalak ako na makasama kayo sa klase natin sa Filipino para sa
araw na ito. Kaya kung handa na, siguradong meron ng lapis at papel para maitalhan natin yung mga mahalagang konseptong pag-uusapan natin para sa araw na ito. Pero bago yan, magbalik-aral muna tayo ng huling aralin natin may kinalaman sa pagpapahayag ng konsepto at pananaw sa pamamagitan ng radio broadcasting. Yan yung aralin 3 natin, yung tinalakay ninyo kasama si Tutor Mel noong nagdaang session. Sige nga, subukan nga natin ang galing, subukin nga natin ang galing ng mga makabayang mag-aral. Simple lang ang panutan ng gawain ito, piliin lang ang angkop na ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw upang mabuo ang diwa ng bawat pangungusap. O naintindihan ba? O sige nga, tingnan natin ang unang bilang. Para, ayon, tungkol kay Ana Patricia noon ang nagpasimula ng community pantry sa maginhawa street. Ang intensyon niya sa pagtatayo nito ay ang kagustuhang makakain ng mga tao o magsilbing pantawid gutom. Malinba sa tatlong pahayagan na yan, nagiging hudyat ng konsepto at pananaw ang tamang sagot, mga makabayang mag-aral natin. Sige nga, sagot nga tayo. Tingnan natin kung sinong unang makakakuha ng tama. Aba, naghihintay, batiin muna natin si Bezalel Katiis mula sa Kalhay, Caloocan High School. Gayon, ang dami na nasagot. Nako, natabunan na yung comment section natin. Ganon din si Maxine Montemayor ng Gutad National High School. Nako, napaka-active ng mga schools na ito. Ayan, may mga sumasagot na. Ang sagot nila ay, dami na sagot. Ang sagot ni John Benedict Di Jamco ay ayon. Tama ba yung sagot ni John Benedict? Ang tamang sagot ay ayon. Tandaan natin, mga makabayang mag-aaral, kapag tao o institusyon o entidad ang tinutukoy, kadalasang ginagamit natin yung pahiwatig o hudyat na ayon. Tingnan naman natin yung susunod na bilang. Basahin nga natin, sabayan si Tutor Ronel sa pagbasa. Sa kabilang banda, pinaniniwala ang alinsunod sa ipinahayag naman ng ilang individual ang kanilang taliwas na opinyon tungkol sa mga itinayong community pantry. O ano naman ang sagot natin dito? Paki-comment naman sa ating comment section. Daming sumagot sa number 1 natin. Isa-isahin ko ang basahin ng mga pangalan nito. Yan sila Rose. Ang dami nga. Naku, layo pala. Dami pala sumagot. Ayan, maraming salamat sa mga tumutugon para hindi ko na maisa-isa kasi napakarami. O tingnan natin ang number 2. May sumagot na ba sa number 2? Ayan, may sumagot na. Ang nauna sa number 2 ay si Aliyah Bueniao. Sabi niya sa kabilang banda. Tama kaya si Aliyah? Mahusay dahil ang sagot ay sa kabilang banda. Tandaan natin na kapag kaiba sa unang binanggit o medyo taliwas yung binabanggit ng pahayag, kadalasang ginagamit natin yung hudyat na sa kabilang banda. Uy, ang husay, Aliyah, pagbati sa iyo. At ganoon din sa napakaraming sumagot dito sa ating comment section. Ay, natutuwa naman ako. Very, very active. Napaka-aktibo ng mga mag-aaral natin para sa hapon na ito. Ikatlong bilang, para sa akin, sa pananaw ng mga eksperto o palibhasa. Ang mga itinayong community pantry sa buong bansa ay kahalintulad sa umiiral na konsepto ng bayanihan nating mga Pilipino sa kasaysayan. Anong sagot dyan para sa number 3? Marniel Ramos, bakit heart na yung nilagay mo? Heart na lang ang isinagot, dahil puso. Dahil walang mali sa magmahal. Ayan, kaya puso yung nilagay niya. Ayan, may sumasagot dito. Linel Glenn ang pangalan para sa akin daw. Hello, pagbati. Kumusta? Ayan. Tingnan natin sino yung makabayang mag-aaral natin na unang nakasagot. Ito si Mary Lady Jo. Ang ganda na apelido nito, si Mary Lady Jo. Sabi niya, para sa akin. Ayan. Tama ba ang sagot na para sa akin? Ay, nako. Sabi sa pananaw daw ng mga eksperto. Ayan. Ano ba sabi dito? Mga tinating community pantry sa bansa ay kalintulad sa umiiral na konsepto ng bayanihan. Bakit kaya ito ang tamang sagot, Tutor Ronel? At karamihan ng sagot dito ay para sa akin. Linawin natin na yung binabanggit sa pahayag ay may kinalaman sa pagkukumpirma ng kasaysayan. Kung bakit inahalin tulad niya yung community pantry doon sa bayanihan. Kaya kadalasang nagbibigay ng ganitong pagsusuri ay sa pananaw ng isang eksperto. Pero kung sakali naman na ang sagot niyo ay para sa akin at nais niyong ipahiwatig na opinyon ng binibigay ng pahayag na to, sige na nga, tatanggapin na rin natin yung para sa akin. Ay, mahusay Mahusay ang pagsusuri ninyo. Ay, may mga nakasagot pala ng tama. Ito. Si Marniel Kyle Lustre Ramos. So yung husay, tama yung sagot niya sa pananaw ng mga eksperto. Sunod na bilang.
Alin sunod sa akin? Sang-ayon sa akin? O para sa akin, dapat na ipagpatuloy pa ang pagtatayo ng mga community pantry upang matulungan ang mga kababayan nating nangangailangan dahil sa krisis ng pandemya? O ano kaya ang tamang sagot? O yan, tama si Rosemary Salandanan sa number 3 kanina o sa pananaw daw ng mga eksperto. Pero dito, sa number 4, ano kaya ang tamang sagot? Ayan, para sa akin ulit ang mga sagot nila. Ang bibilis. Ayan, tingnan nga natin sinong nauna. Ang nauna ay si... Ayan, bibilis. Ang hirap na malaman sino yung nauna. Ito ang nauna. O siya ulit. O iba naman. Si Kathleen Soriano. Ang bilis kasi nung iba, no? Parang consistent at ang bibilis ng internet. Kathleen Soriano, para sa akin daw. Tama ba yan? Tama ang sagot. Kapag nagbabahagi tayo ng sarili nating pananaw o opinion, para sa akin ang ginagamit nating hudyat sa pagpapahayag nito. At para sa huling bilang, ayan o, galingan nyo. Last na to, ha? Galingan nyo, galingan nyo. Number 5, batay sa kabilang dako sa tingin ko, mga pahayag ng ilang lokal na pamahalaan, hindi kinakailangan ng permit sa pagtatayo ng mga community pantry, bagkus ang regulasyon lamang upang mapanatili ang kaligtasang pangkalusugan. O, ayan o, naalala nyo ba tong community pantry? Ayan, sabi ni Canabiso, ang bilis. Batay sa, tama kaya yung batay sa? Aba, napakahusay. Batay sa, tandaan na kapag meron tayong binabanggit ng mga eksperto o otoridad may kinalaman sa pahayag na ito, kadalasan ginagamit natin yung batay sa. Maaari natin din natin ito gamitin kapag meron tayong ginagawang batayan o reference, halimbawa mga batas, konstitusyon, mga dokumento, kaya pwede natin gamitin yung hudyat na batay sa. Uy, pagbati naman sa lahat ng mga makabayang mag-aaral, papusuan naman ang ating comment section. Ilang points ang nakuha ninyo? Nakakuha ba ng 5/5? Kung oo, mahusay. Kung sakaling nahirapan, pwede namang balikan ng lesson na ito sa nagdaang Ito Live video o session natin o pag-aaralan nyo ulit sa inyong sariling CP ng module. 5/5 ba? Mahusay. Ngayon, dumago na tayo sa bagong aralin para sa ika-4 na linggo. Ngayong alam na ni Tutor Ronel na kayo ay handang-handa na, talagang tumatak na sa inyong week 3 o ikatlong linggo natin. Ngayon naman, papasok na tayo dito sa bagong aralin. May kinalaman sa ekspresyong hudyat o hudyat ulit at mga ekspresyon ulit. Kaugnay naman sa lohikal na paghihinuha, pagsusuri at pagpapahayag ng pananaw. O bago yan, may mga tanong muna ako sa inyo. Familiar ba kayo sa larawan na nakikita sa inyong screen? Familiar ba kayo dyan? Ano ba yung nakikita sa screen? Tutor Ronel, parang may artista. Di ba? Tapos mababasa nyo yung salitang liwayway. Ano sa tingin nyo yung nasa larawan natin? Sige nga. Ayan, ang binis ni Canabiso. Sabi niya, opo, familiar daw siya. Yan daw ay isang magazine. Sabi din ni Mary Lady Jo, bibilis. Sabi din ni Angel Lindaya Magazine. Sabi din ni Kathleen Soriano Magazine daw. Tama mga makabayan mag-aral, ito ay isang halimbawa ng larawan ng magazine. Partikular yung liwayway, di ba medyo matagal na yan na magazine, na pamagat ng magazine na nagtatampok ng iba't ibang mga panitikang Pampilipino, mga may kinalaman sa kultura, sa panitikan. Yan, hanggang ngayon meron pa rin sa sirkulasyon natin, sa mga publikasyon natin. Ang galing ha. Itong susunod, alam nyo ba kung, tama, magazine daw. Ito, alam nyo ba kung ano ito? Parang may nakalagay na balita, tas may headline. Anong headline? Peaceball galore. Fishball tayo, peaceball galore. Kasi parang bagsak daw ang presyo ng fishball. Ganda niya, Ano yan? Ayun, tama yung mga sagot ng mga makabayan mag-aaral natin, Canabiso, sabi niya, Jaryo, tama. Pwede rin tawaging pahayagan. Sabi ni Mary Lady Jo, Jaryo daw. Sabi ni Sir Glenn, Jaryo daw. Tama. Ang dami sumagot, Jaryo daw. Kung may sumagot ng pahayagan, ayun, tama din. Ang dami sumagot. Ayan, nakakatuwa naman. Sabi ni Marniel, newspaper. Yan, medyo in English niya, in English ni Marniel. Pero karamihan ng sagot ay Jaryo. Pero si Christopher Andrew Respicio, sabi niya, pahayagan daw. Ayan, tama ba ang sagot? Ayan, pahayagan, kadalasang laman naman yan, di ba? Mga balita sa nagdaang oras na mahalagang malaman ng mga mamamayan natin. Yung galing nyo, ha? Sunod, ito, ano naman to?
Sa tingin nyo, saan na-access itong picture na ito? Itong, ano ba yan? 2021 National Heritage Month, pambansang buwan ng pamana. Yan. Saan ba nakukuha yan? May clue eh. O, GovPH daw. O, medyo parang nahirapan kayo dito. Blog? Saan ba nababasa ang blog? Sige nga. O, parang nahirapan sila, mga makabayan mag-aral natin. Ayun! Talaga napakabilis dito ni Kana. Ano? Sa internet daw. Ayan, sa internet. O, yung ikatlo natin, tama ba? O, internet. Dito naman natin mababasa yung mga impormasyon na nais nating malaman, ano, may kinalaman sa mga paksa na nais nating pag-aralan. Alam niyo, sa katunayan, kahit ano naman paksa ata, no? Nasa internet na, simula sa sports, mga laro, libangan, pagkain, lifestyle, paano mamuhay, di ba? Lahat ng paksa na nais ninyong basahin ay nasa loob na ng internet. Sa lahat ng ito, mga makabayang mag-aaral, ano sa tingin nyo ang pare-pareho o iisa? Lahat ito ay mayroong ano? Yan. Nasagutin na natin agad. Lahat ng ito ay mayroong tinatawag na artikulo. Pamilyar ba kayo sa salitang artikulo? Alamin nga natin, Tutor Ronel, ano ba ang salitang artikulo? Sinasabi na ito yung seksyong naglalaman ng mga impormasyon na kalimitan ay makikita sa magazine, dyaryo, internet o anumang uri ng publikasyon na nasa anyong tuluyan. Karaniwang tinatalakay nito ang mga napapanahong issue. Ayan. At sa pagsusuri natin ng elemento ng artikulo, merong paksa o yung kabuang nilalaman ng akda. Meron din yung layunin o yung kung ano yung gustong gawin o mangyari ng manunulat. At marami yan. Pwedeng nangihikayat, nangiimpluwensya, nangangaral, nagtatanggol, nangaaliw, nanlilibang, nagbibigay impormasyon, nagbabahagi ng isang paniniwala at nagtuturo ng kabutihang asal. Lahat yan ay pasok sa layunin. At syempre, meron din yung tono, kadalasang seryoso, minsan mapagbiro, minsan mapang-asar, minsan malungkot, minsan satiriko, satirical, ibig sabihin medyo sarcastic, ano yung kanyang tono. Ayan. So yung tatlo na yan, pwede nating gamitin yan sa pagsuri ng isang artikulo, yung nilalaman, yung layunin, at yung tono. Dumako na tayo sa pinakatampok na aralin ng ating sesyon para sa araw na ito. Yung mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. O ano-ano ba yung mga ugnayang lohikal na yan? Meron dahilan at bunga, layunin at paraan, paraan at resulta, kontradiksyon at bunga. Tutor Ronel, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating ugnayang lohikal? Ganito yan, mga makabayang mag-aaral. Sa isang pahayag, kadalasan may dalawang ideya na mayroon dyan. Ngayon, ang pag-aaralan natin sa hapon na ito ay kung ano yung relasyon o ugnayan ng dalawang ideya o pahayag na yon. Ang relasyon ba, ugnayan ba ng dalawang pahayag ay dahilan at bunga, layunin at paraan, paraan at resulta, o kondisyon at bunga o kinalabasan? O para malaman natin, isa-isahin natin. Unahin natin ang dahilan at bunga o resulta. Ito yung nagpapahayag ng sanhi o dahilan ng isang pangyayari. Nagsasabi naman dito ng bunga o kinalabasan ng resulta nito. So simple lang. Cause and effect. Ito yung dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Ito naman yung kinalabasan o resulta ng bagay dahil dito sa dahilan na yan. O para maging mas madali, tignan nyo na lang to. Hanapin nyo yung mga hudyat. O yan, mga hudyat natin. May mga clues. Ano yung mga clues, Tutor Ronel? Merong kaya, sapagkat, dahil, bunga. Kapag may mga salitang ganyan, kadalasan, ibig sabihin, yung pahayag o yung pangungusap naglalaman na ng dahilan at bunga. Para mas maintindihan nyo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawang pangungusap. Sabayan si Tutor Ronel sa pagbasa. Nag-aaral siyang mabuti, kaya o kaya naman natuto siya ng husto. Sabi natin kanina, merong tatlong bahagi. Yung dahilan, yung pang-ugnay o yung hudyat, at yung resulta. O tulungan nyo nga si Tutor Ronel, alin kaya dito yung dahilan? Yung nag-aaral siya ng mabuti, yung natuto siya ng husto, o yung kaya or kaya naman? Sige nga, alin kaya dyan dahilan? Malamang ang dahilan dyan ay ang nag-aaral siya ng mabuti. Kasi kung ano yung ginawa niya, o ito yung ginawa niya para makamit niya yung resulta. O mamaya na natin alamin ano yung resulta. Pang-ugnay muna. Yung pang-ugnay, ito yung nag-connect o yung nagdugtong doon sa dalawang ideya. Sabi, nag-aaral siya ng mabuti, kaya naman, yan yung pang-ugnay. Anong resulta? Natuto siya ng husto. Naintindihan ba natin yon? Ang dahilan, nag-aral siya ng mabuti. At kapag nag-aral ka ng mabuti, ano magiging resulta? Na matututo ka ng husto. Paano
pinagkonekta ang dalawang pahayag na ito gumamit ng pang-ugnay na kaya o kaya naman. Sa katunayan, kahit alin naman dito yung gamitin nyo, kaya sapagkat dahil bunga. Kadalasan niya, nagpapahiwatig yan ng ugnayang lohikal na dahilan at bunga. O pusuan nga ako kung naiintindihan at nakakasunod. Ito, medyo grammar pala tayo today. Medyo gramatika ang pinag-uusapan natin. Dako tayo sa ikalawa, layunin at paraan. Dito naman, pinapakita yung relasyon kung ano yung gustong gawin at ano yung paraan para magawa yon. So medyo parang panghinaharap yung pinag-uusapan natin dito. Kasi ang pinapakita, ano yung gusto mong gawin, ano yung layunin mo, at ano yung gagawin mo para makamit mo yung layunin na yon. So ano yung mga hudyat ng mga salita natin dyan? Upang, para, nang sa ganoon. Kapag nakita niyo yung mga salita na ito, may clue na kayo. Baka nga layunin at paraan, yung ugnayang lohikal na mayroon doon sa pangungusap. Tingnan nga natin ito, suriin natin itong halimbawa. Upang matuto ng husto, nag-aral siya ng mabuti. Ano daw ang gustong gawin? Matuto ng husto. Yun ang gusto niyang gawin, matuto ng husto. Yun ang layunin niya. Kaya ano ang ginawa niya? Nag-aral siya ng mabuti. Kaya kung lalagyan natin ng mga arrow, ang pag-ugnay nilipat lang sa unahan upang ang layunin matuto ng husto at ang paraan ay mag-aral ng mabuti. Nagets ba yun? Nakasunod ba para sa layunin at paraan? Tandaan lamang ano ang gustong gawin at paano ito ginawa. Kapag may ganyan kayong nabasa sa pangungusap, kadalasan, typo pala yun layunin yan, layunin. Kapag may ganyan kayo nabasa, malamang ay layunin at paraan ang tinutukoy dyan. Ang sunod tayo, ikatlo, paraan at resulta. Nagpapakita ang relasyong ito kung paano nakukuha ang resulta. O baka malito kayo. Tutor Ronel, di ba kanina, parang ganyan din naman yung... Parang ganyan din naman, nagulat ako. Parang ganyan din naman, yung dahilan at bunga. Oo, halos magkahawig yan. Pero, anong pinagkaiba niyan? Anong pinagkaiba? Sa dahilan at bunga, hindi kailangan na ginawa ng tao o may gumawa ng pahayag. Pwedeng isang pangyayari, pwedeng phenomenon, at magkaaroon ito ng bunga. Pero dito, merong ginawa para magkaroon ng resulta. Anong mga pahiwatig niyan? Salitang sa. Tingnan nga natin. Ang resulta dito, nakapagtapos siya ng kurso. Yung pang-ugnay sa, yung paraan, matyagang pag-aaral. Tutorial, parang nakakalito naman. Ano yung sinasabi mo? Na kapag dahilan at bunga, kahit hindi ginawa, pwedeng pangyayari. Halimbawa, tumaas ang presyo ng gasolina. Ayan. Paraan ba yon? Hindi. Pangyayari lang yon, di ba? Tumaas ang presyo ng gasolina. Mataas ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, ano nangyari? Humaba ang pila sa mga gasolinahan bago tumaas ito. Ang dahilan, yung pangyayari na pagtaas ng gasolina, yung resulta, mahaba ang pila. Pero sa paraan at resulta, kailangan ginagawa. Paraan. Ano dito? Nakapagtapos siya sa kanyang kurso. Naintindihan ba yun? Baka medyo mahirap itong aralin na ito para sa inyo. Pero subaybayan lang dahil kapag sinubaybayan ninyo itong aralin natin, ay naku, mas maiintindihan ninyo. Lalo na mamaya sa gawain natin. Pag-usapan muna natin itong huli. Kondisyon at bunga o kinalabasan. Ito medyo madali. Pinapakita lang dito yung pagsalungat sa katotohanan o maaring maganap. Ibig sabihin, meron munang dapat maganap sa umpisa para mangyari yung kinalabasan. Kapag nangyari yung kondisyon, saka lang mangyayari yung kinalabasan. Anong mga hudyat natin dito? Kung, kapag, at sa sandali. Ayan. Sige nga, suriin nga natin itong... Ayan, suriin natin itong susunod na halimbawa natin. Kung nag-aaral ka lang ng mabuti, sana'y natuto ka ng husto. Alin dyan ang pang-ugnay, ang salitang kung, ang kondisyon, nag-aaral ka lang ng mabuti, ang bunga sana'y natuto ka ng husto. Ibig sabihin, ang kondisyon, kung nag-aaral sana siya ng mabuti, kung nag-aaral sana siya ng mabuti, kondisyon yon, di ba?
Pag ginawa niya yon, nang mangyayari sana yung bunga. Sana'y natuto ka ng gusto. Ganun din kapag, di ba? Nag-aaral ka ng mabuti, matututo ka ng husto. Ang pag-ugnay natin dyan kapag ang kondisyon natin ay nag-aaral ka ng mabuti, kapag daw nag-aaral ka ng mabuti bilang kondisyon, ano daw ang mangyayari? Yung bunga, matututo ka ng husto. Nakasunod ba tayo? Uy, baka medyo nahihirapan na kayo, ha? Sabihin nyo lang. Ayan, may sasagutin lang tayo. Ayan, ano nakakasunod ba? Ayan, nakakasunod. O kung talaga nakakasunod nga, magkaroon tayo ng gawain. Pinamagatan nating hamon ng paminggalang bayan. Ay, familiar ba kayo sa paminggalang bayan? Kapag sinabi nating paminggalang bayan, ang ibig sabihin niyan ay community pantry. Yan yung mungkahing sali ng community pantry para maisali natin sa Filipino. Ayan. O sige nga, ko nga kung talagang naintindihan ninyo ang aralin na ito. O simple lang ang panuto ng gawain ito. Ay, nawala. Makinig ng mabuti sa babasahing artikulo ng guro at ang gagawin mo lang ay tukuyin kung anong ugnayang lohikal ang ipinapahayag sa pangungusap. O, gawing batayan ng mga pang-ugnay o ekspresyong hudyat sa pagsagot. So may babasahin ako na article o artikulo. Hahanapin mo dun sa mga bibigay kong pangungusap yung ugnayang lohikal at bilang clue, pwede mong hanapin yung hudyat o yung ekspresyon, yung salita o yung pang-ugnay para may clue ka kung anong klaseng ugnayang lohikal lang meron doon sa pangungusap ninyo. Naintindihan ba? Kung handa na, pakipusuan nga ating comment section at narito na ang ating artikulo. Ayan, sige. O, basahin natin na, sabayan nyo ninyo ako sa pagbasa. Nagsimulang sumisikat na konsepto ng community pantry sa isang karatula at simpleng ideya. Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Pero sa loob lamang ng ilang araw, ang community pantry sa Maginhawa Street sa Quezon City ay lumaganap na sa iba't ibang syudad at lalawigan. Mula sa Caloocan, Pasig at sa Maynila, tumawid na sa ibang lalawigan mula Laguna hanggang Albay. Umabot na rin ito sa Visayas at Mindanao. Si Ana Patricia na nagsimula ng community pantry sa Maginhawa, nagulat sa lawak at bilis at pagkilos ng mga komunidad para tumulong. Masaya akong nakita ng mga tao yung need, pero at the same time, saya at lungkot. Di siya pure positive. Na-expose din na kailangan yung food security sa ating mga Pinoy. Masaya na na-empower tayo kasi kailangan nating magtulungan kasi tayo-tayo muna habang kulang ang nakukuha natin. Sabi ni Non. Si Pasensya Valdez na matyagang pumila sa Maginhawa, masaya dahil maitatawid niya ang pagkain sa isang araw dahil sa community pantry. Malaking tulong na ito sa amin. Nahikahos din. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga may dalang ayuda, ang ilan ay ayaw nang magpakilala. Suportado naman ng Department of Health ang community pantry pero nagpapaalala pa rin sa physical distancing. Unang-una ni-recognize natin ang effort ng ating mga kababayan na talagang tumutulong sila sa ating mga nangangailangan. Malaking tulong ito both sa physical wellness at mental wellness ng ating mga kababayan, ani ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire. Nauna na sinabi ng ilang senador na bagamat masaya makita ang bayan ni Hans pumagitan ng community pantry, isa umano itong senyales ng kapalpakan ng pamahalaan na magbigay ng ayuda sa pandemya. Para kay Senator Panfilo Lacson, desperado na ang taong bayan. Habang wake-up call naman ang tingin dito ni Senator Grace Poe, itinanggi naman ng pamahalaan ng paratang na ito at sinabing wag nang magbangayan pa. Ito ay mula sa ulat ni Jeff Canoy ng ABS-CBN News. Nagustuhan niyo ba ang binasa nating artikulo para sa hapon na ito? Ayan, sige. Ayan, kung nagustuhan, may ilan lang akong tanong na ako na rin ang sasagot para mabilis dahil medyo kulang na tayo sa oras. Ano ang layunin ng artikulo na ito? Ito ay magbigay impormasyon dahil ito ay isang balita. Ang tono nito ay seryoso dahil sa balita kailangan na seryoso upang magkaroon ng kredibilidad yung ibinabalita o yung binibigay nating impormasyon. O yun lang pala yung tanong, ano ang layunin at ano ang tono. Ito na yung gawain mismo. Tutukuyin nyo anong ugnayang lohikal lang meron sa
pahayag na ito. Basahin natin. Nagsimula ang sumisikat na konsepto ng community pantry sa pagpapaskil ng isang karatula at simpleng ideya. Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Tanong, anong ugnayang lohikal ang meron sa pahayag na ito? Sige nga, sige nga, sige nga. Ayan, o sige. Ano ang ugnayang lohikal? O sabi ni Anne Wendy, yaw, layunin daw at paraan. Paano niya kaya nasabi? Siguro ginamit niya yung sa bilang clue kung ano ito. Tama? Ang galing ni Anne Wendy. O, tingnan nga natin kung tama siya. Ito daw ay paraan at resulta. May nakakuha ba ng tamang sagot? Ayan. Dapat ginawa niyong clue yung pang-ugnay. Ito. Si Marniel kay Lustre Ramos. Ayan. O, sige. Dako tayo sa ikalawang bilang. O, si Pasensya Valdez na matyagang pumila sa maginhawa ay masaya dahil may tatawid niya ang pagkain sa isang araw dahil sa community pantry. Ayan. O, ano kaya ang sagot sa bilang na ito? Ayan, mali tayo na naipakita. Ayan, number 2 na tayo. Ayan, sabi sa number 2, isagot na kayo, number 2. Sige, number 2 tayo. Yan, ang dami ng sumagot. Ang sabi ni Kathlea Soriano, ito daw ay dahilan at bunga. Tama kaya siya? Tama. Yan ay dahilan at bunga. O, naging clue natin dito ay yung salitang dahil. Ano ang dahilan dito? Ay maitatawid na raw ang pagkain sa isang araw. At ano ang bunga? Naging masaya si Pasensya Valdez. So, mahusay yan. Dami yung sumasagot. Halos lahat tama. Ay, very good. Ayan. O, dako tayo sa pangatlong bilang. Si Ana Patricia, no, na nagsimula ng community pantry sa Maginhawa, ay nagulat sa lawak at bilis ng pagkilos ng mga komunidad para tumulong. Ano ang ugnayang lohikal na meron sa ikatlong bilang? Sige nga. Dahilan at bunga ba? Uy, gamitin yung hudyat, yung ito, itong pang-ugnay natin. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Sige nga. Ayan, tingnan nga natin, may sumagot na para sa number 3. Sino ito? Ayan, sino yan? Ayan, si Cindy. Nawala si Cindy. Ang bilis. O, si Maxine Montemayor. Tama ba siya? Layunin at paraan. Paraan at layunin. Ano ang layunin? Tumulong. Ano ang paraan? Ayan, nagsimula ng community pantry. At para sa huling bilang, magpapatuloy ang community pantry kapag patuloy na isinabuhay ng mga Pilipino ang bayanihan. O, ano naman ugnayang lohikal sa ika-4 na bilang? Hoy, last na bilang na pala natin ito, ha? Layunin at bunga ba? Sani at bunga ba? Uy, tandaan na may hudyat tayong kapag. Ayan, sumagot na. Ang bibilis. Si Marniel kay Lustre Ramos. Kondisyon at bunga. Ayan. Tama kaya ang sagot niya? Kondisyon at bunga. Tama. Mahusay, ano? Mahusay ang pagsagot. Ayan, sige, saglit lang, ha? Ayan. Mahusay, Marniel Kyle Ramos, sa iyong tamang sagot. At syempre, pagbati, sa mga makabayang mag-aaral natin, na nakailang puntos ba kayo? Nakakuha ba kayo ng 4 points? So, sana nakakuha kayo ng 4 points, ha? Ayan. Sige. Ayan. Muli, binabati ko ang lahat ng nakilahok sa ating gawain sa pagtatapos ng aralin na ito. At syempre, di natin papalagpasin ang pagkakataon na sagutin ang tanong na bakit ito
mahalaga. Sabayan ninyo ako sa pagbasa. Kakayahang komunikatibo, mahalaga at epektibo sa pagsisikap at pagbubuo ng bayang di sumusuko. Mahalaga na alam natin yung mga iba't ibang usapin may kinalaman sa kung paano natin maipapahayag ng maayos ang ating mga sarili dahil mahalaga ito upang makatulong sa pagbubuo natin ng isang lipunan na may intensyong makatulong sa kapwa at mapaunlad ang ating bansa. Dito na po tayo nagtatapos, mga makabayang mag-aral, at nakasama niyong muli si Tutor Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Nagsasabing ang asignaturang Filipino ay hindi lang tungkol sa wika at panitikan, tungkol din ito sa iyo bilang isang mabuti at produktibong mamamayan. Magkita-kita tayo muli next week sa ating session. Ayan, saglit lang ha. Ayan, magkita. Nadi-distract si Tutor Ronel. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na session at suportahan natin yung mga programa ng itulay na meron tayo sa kasalukuyan. Meron tayong Bayani Chronicles tuwing Sabado, suportahan po natin 'yan. At ang inyong mga komento ay mahalaga, kaya mag-send lang ng feedback sa ating email edtech@deped.gov.ph. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga makabayang mag-aaral. Paalam!